sa si Jesus and the Christian Ministries, no? Excited po ba tayo pag sumasabit ang linggo? Amen. Amen, no? Excited tayo na pag-iig sa Panginoon, no? Sa kanyang bahay dalanginan. So ngayong umaga, at ngayong hapon, para po sa ating scripture reading, may dala po kayong magandang sulatan. Buksan niyo po sa 2 Chronicles 7:14. 2 Chronicles, kung meron kayong naka-up sa inyong mga cellphone. 2 Chronicles 7:14. Ganito po ang sinasabi. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. No? So, ang kailangan ng Panginoon ay magpakababa tayo sa Kanya. Kasi yung kayabangan daw ng tao, abot na hanggang langit. Kaya, samot-sari na ang nararanasan. Alam niyo ba sa Canada, nakita ko, hindi ko lang alam how true at kung kailan din nangyari. Ang lakas ng lindol sa Canada. At bawat bansa, maging dito sa atin, bawat lugar-lugar, terrible ang baha. No? Sa Quezon lang napakalaki ng baha. Maging sa ibang bansa, sa Amerika. No? So, ang Panginoon ay nagpapakita ng kanyang lakas. No? So, kailangan lang namin, sabi niya dito, but if my people, kung ang aking mga nilalang na tinawag ko sa ayon sa aking pangalan, ay magpakababa. So, kung kailangan lang natin magpakababa, patuloy na manalangin, hingin natin ang guidance ng Panginoon para tayo ay muling lumanon. No? So, ngayon, wala nang ibang mukhang mga tao, kulit mahirap ang buhay. Ganito rin naman noong araw. Mahirap din. So, yan po ang verse na pinagulay-gulayan. Ngayon naman po tayo ay sandaling manalangin. Purihin ka, O Diyos, sa hapon ito. Salamat po sa pagkakataon na kami ay sama-samang manambahan, Panginoon, at sama-sama ka namin papurihan. Salamat, O Diyos, sa pamilyang ito na itinapon mo. Sila man, Panginoon, ay nalulugod, Panginoon, na makaniig kanila sa ganitong mga oras. Nawa, O Diyos, busugin mo po ang mga isipan namin, ang aming puso, ang aming espiritu, sa pakikinig ng iyong salita, sa pag-aawitan, Panginoon, ng mga worship songs na alam mo, Panginoon, na magbibigay lugod sa iyo. At sa hapon ito, pangunahan mo po ang iyong anak na itatayo mo dito, Panginoon, sa aming harapan upang magsabog ng iyong mga salita. Nawa, O Diyos, linisin mo po ang aming mga puso, Panginoon. Balambutin mo po ito, Panginoon, at itanim mo po, Panginoon, sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso, ang salita mo na aming maririnig sa hapon ito. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Bahagi po ng ating pananambahan ay pag-aawitan. Ito po ay 1990s pa. Wala ba kayo mga kabataan? Kami pa lang ito. Awit mo tayo. Rejoice,
Maghapon na po tayo. Hiningal kayo. So, isang masayang pag-aawitan ang ating ginawa ngayong hapon. Nawa ay naging masamyong handog sa Panginoon ang mga awitin niya. At sa oras na ito, ihanda na po natin ang ating mga puso, ang ating isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ngayong hapon ni Pastor Edgar Sanibel. Siya po ay magpapatuloy na. Magandang hapon po sa ating lahat. Alam niyo, labis po aking kagalakan. Bilangin po natin tayo. We are 7. 7. Alam po ninyo, ito ay karanasan na namin kahit saan kami mapunta. Sa Siniluan, Laguna, nagpasimula rin kami ng 7. Natandang Sura, 7. Sa Badlan, ganun po. So, ay bilang pala tayo 7. 8. Purihin po ang Panginoon. Kasi yung sa Siniluan kami, 7, after 2 months, 100. Umabot kami ng 100. O kaya, ako'y naniniwala na itong gawain natin sa hapon ay palalaguin ito ni Lord. No? Hindi ko po kayang palaguin ito. Hindi ko po trabaho. Ang trabaho ko po just to share the Word of God. Yung salita ng Diyos, yun po ang aking gawain. At ang gawain naman ng Diyos, hindi ko gawain yun. Ano ba ang gawain ng Diyos? Ang gawain ng Diyos, siya ang nagpapatubo at nagpapalago. So, yan ang trabaho ng Diyos. Mayroon kaming division of labor. Diba yung kanya pag ako ang nagtrabaho ng trabaho ng Diyos, mamamatay ako, tatanda kaagad ako. Hindi ako tatagal at hindi ko kakayanin. Hindi ko kaya trabaho ng Diyos. Tao rin lang ako. Siya Diyos na makapangyarihan. So, kaya, okay lang na 8 tayo sa pasimula, dadami po yun. Si Lord ang magpapalago. So, ang ibinigay sa akin ni Lord na mensahe para sa hapong ito ay napakaganda. Napakahalaga na dapat malaman natin. Pero, bago ako magtanong, bago ako magsimula, may itatanong ako. Pwede po ba pakitaas ang ating kamay na nakakasiguro o nakatitiyak na anytime na bawiin na ni Lord ang buhay natin, sa langit ang tungo natin? Pwede bang pakitaas ang kamay, yung nakakasiguro? Okay. Kaya, alam ko na ang message na ibibigay ngayon. Ang ibibigay kong message, 3 lamang po ang message. Una, salvation. Ang ibig sabihin ng salvation, kaligtasan, na kapag binawian na tayo ng buhay, sa langit ang tungo natin. Kaya yung hindi nagtaas ng kamay, malalaman niyo ngayon kung paano tayo tutungo sa langit. No? Yan po ang una kong itinuturo, salvation. Pangalawa, ang itinuturo ko, hahaba ang buhay. Sino ba rito ang gustong humaba ang buhay? Pakitaas ang kamay. Amen. Very good. Very good. Lahat tayo nagtaas. Kanina, 2 lang nagtaas, no? So ngayon, lahat nagtaas. Malalaman po natin na kung paano hahaba ang buhay. Ha? Bibigyan ko kayo ng magandang patotoo. Isang halimbawa, testimony. Ha? Bakit kaming 2 ng asawa ko, bago lang kami nag-celebrate nandun si Ate Mel, na invited nga si Kuya Alex, si Days, kasama mo si ano nga na pangalan? Jemuel. Okay. So, gusto ko lamang po ipakita. Bihira po. Bihira umabot sa golden
wedding anniversary. Bihira po yan. Karamihan, naghihiwalay agad. Paano aabot naghiwalay? Diba? Kung hindi naman, patay na yung isa. Sa totoo lang, 6 na magkakapatid. Itong asawa ko, 6 sila. Yung 5, biyuda na. Hindi umabot ng golden. Ang asawa ko, siya lang ang umabot. Ako naman, siyam kaming magkakapatid. 7 patay na. Hindi umabot ng golden. Patay na yung 7. Biyuda na rin. Ako at yung sa Canada ng kapatid ko, Canada sa kasalukuyan ngayon, sa November, golden wedding anniversary na rin nila. Nauna ako kasi panganay ako. So kung kami sa taon, kami June 25. Yung kapatid ko, November 28. Golden na rin sila. Dalawa lang kami makakalusot. Alam mo, inaasahan ko na yun na talagang sila ay aabutin din nila kasi lagi kong isinasama sa prayer, kasama kami at sila, na wala kaming bukod tanging hinihingi ko Lord, abutin namin ang golden. Hindi lang abutin, lampasan pa. No? Malay nyo, sa susunod kong imbitasyon, diamond naman. Alam mo ba yung diamond? After 25 years. So, kung ako 72 ngayon, bata pa. 97. 97, bata pa. Si Senator Ebrele, Senator Ebrele, 98 na yung taon, 97. Buhay pa. Okay, so, ang gusto ko po, umaba ang buhay natin. Hanggang kailan ang gusto nyo? Kami ni Mrs. sabi ko, masaya na kami sa 101. Bakit 101? Wow, pastor, mukhang pera ka. Kasi pag umabot ka daw ng 100, mayroon kang 100,000. No? At nabago pa nga yan ngayon, maaaring tumaas pa. Pero, pag namatay ka ng 100 years, hindi mo rin makukuha yung 100,000. Bakit? Patay ka na yun. Umabot ka nga, sino mag-claim? Patay ka na. Kaya hinihingi ko, 101. Dahil may proseso po yan. Ipra-process yan, habang may buhay ka pa, ibibigay sa iyo yan. Pero, aalin ko ang pera. Diba, hindi ko, yung pera, wala na ako, matanda na ako yan. Kaya, kung ibibigay ni Lord, yung hinihingi namin, na abutin namin ang 101, ibibigay ko pa rin kay Lord. Kasi tulad natin, mayroon po tayong pagawain dito. Iyan box niya, no? Sino man ang gusto kumulog dyan, 5 piso, 10 piso, bubuksan yan by December. At ang pera po natin na koleksyon sa kasalukuyan ngayon ay, ang nasa video ay 45,500. 45,500 ang pera natin para sa building nila. No? So, kung aabutin pa namin yan, o kahit may building na tayo, may church na tayo, ibibigay ko pa rin yan sa church. Dahil alam ko ang church na nangangailangan yan. Okay, so, nasabi ko yung gusto namin ni Mrs. Kayo, anong gusto niyo? 101 na rin? Totoo, hindi ito biro-biro. Alam niyo, mababasa po natin. Matthew, kung mayroon kayong mga dalang Bible, may dala ba kayong Bible? Matthew chapter 9 verse 29. Ang sabi po doon, according to your faith, let it be done to you. What is your belief? It will happen to you. Kung ano yung paniniwala mo. Mababasa pa rin natin sa Hebreo chapter 11 verse 1, ang sabi po doon, tayo'y may pananalig kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. Yun ang ginawa namin ni Mrs. Inasahan na namin, nagpapasalamat na kami, hindi pa kami umaabot sa golden, ipinagpapasalamat ko na, Lord, salamat.
alam ko, ibibigay mo sa amin yan. Nagpasalamat na ako. Ito, inabot na namin. O, another challenge. Diamond. 25 years lang yan. Diamond na kami. Anniversary. No? Kaya gusto ko, nung may diamond na kami, nandyan pa rin kayo. I-invitahin namin kayo. Diba? I-invitahin namin kayo. Sigurado yun. So, ang gusto ko lang ipakita. Oh. Sino sa inyo gusto ng 101? Pakitaas ang kamay. Wow! Very good! Tama yan. Ba't natin kukontrolin? Basahin po natin sa Genesis chapter 6 verse 3. Ang sabi po doon, sabi ni God, sabi niya, Noe, nagsisi ako, bakit ko nilalang itong mga taong ito? Mga makasalanan na. Genesis chapter 6 verse 3. Mga makasalanan na. Kaya ang sabi niya, gumawa ka Noe ng daong at magdala ka ng mga per by per na hayop, isakay mo sa barko, sa daog na gagawin mo, at pati ang mga anak mo at mga manugang mo at asawa mo ay sumakay. Kaya may sinabi diyan, at hindi ko na palalampasin sa 120. Tama ba? Hindi niya na daw palalampasin sa 120 years ang mga tao dahil makasalanan na. Alam niyo po ba yung sa panahon ni Noe yan sa panahon ni Noe. Ilang taon ba namatay si Noe? Sino nakakatanda rito? Si Noe, namatay. 950. 950. Yung 500, yung kwan. Ano ba yung nakalagay sa 500? Oh, sino ba? Sinabi bang namatay sa edad na 500? Hindi. Hindi. Sa panahon niya noon na nagbaha, maaaring 500 siya. Pero makikita ninyo yan sa ibang Bible. Sa ibang Bible. Hindi na rin sa Bible na yan. Hindi ko na lang matandaan kung saan yung 950. Okay. So, ang buhay nila noon, si Adan, ilang taon ang mamatay? 930. Ang pinakamatagal na namatay, pang-8 henerasyon galing kay Adan. Si Adan, si Seth, at pagpito, si Enoch. Si Enoch, 365 years, pero hindi namatay. Si Enoch, dinala sa langit ng buhay. Hindi siya nakaranas ng physical na kamatayan. At ang anak niya, si Matusalem, sa English Methuselah, 969 years old nang mamatay. Siya ang pinakamatanda. Pangalawa si Noe, 950. No? So, ang gusto ko ipakita, ang gusto talaga ng tao, ang gusto talaga ng Diyos, mahaba ang buhay natin. Pero dahil sa kasalanan, bunga ng kasalanan, dahil sabi dyan sa Genesis chapter 6, Noe, ikaw na lang ang righteous. Ikaw na lang ang matuwid. At sabi niya, ikaw na lang ang matuwid. Kaya, hindi ko na palalampasin sa 120. Okay. Ang gusto pala ni Lord, 120. Ako naman, ayaw ko na. Bakit ayaw ko na ng 120? Amoy lupa na ako. Diba? Sobrang tanda. Sino ba mag-aalaga sa iyo? Alagain ka pa? Oh, ano man yung mag-aalaga? Masaya na ako sa 101. Yan ang aking gusto. No? Hindi yan ang topic natin, ha? Yan yung pangalawa na sinabi ko. Gusto nyo ba humaba ang buhay? May mamaya sasabihin ko kung ano ang gagawin natin para humaba ang buhay natin. O ano ang pangatlo na itinuturo ko? Sino nakakaalam? Tatlo lang po tinuturo ko. Salvation, hahaba ang buhay, pagpapalain ka hanggang kaapu-apu. Pag sinabing pagpapalain ka,
Hindi ka gugutumin. Hindi ka makakaranas ng gutom. Blessed ka eh. Pinagpapala ka eh. Kasi, pag hindi ka pagpapalain na nagugutom ka, hindi totoo sila. Kasama yan, hindi lang financial ang ibibigay sa inyo, kundi yung mayroon kang contentment. Yung masaya ka kung ano ka ngayon. Naranasan namin yan ang asawa ko. Walang-wala lahat kami. Ni TV wala. Ni radyo wala. Ventilador wala. Ventilador, binigyan pa kami ng nanay niya. Pag nalasing pa ako, tinutumpa ko, nasisira. Walang kagamit-gamit. Pero, simula 1989, dito sa Tabo, Yemen, nakakilala ako sa pamamagitan ng panalangin ng aking may bahay. Kasi sila noon may Friday meeting. Mayroon silang, anong tawag yun? Prayer meeting every Friday. Isusulat niya sa blackboard o whiteboard. Edgar San Miguel, sana makakilala. Sa prayer, dahil sa prayer, nakakilala ako. At hindi lang basta nakakilala, naging manggagawa kita sa kanyang ubusan. Ito na ako ngayon, pastor. So, ipinakikita ko lang na talagang kapag nanampalataya tayo sa ating Panginoon Jesucristo, pagpapalain po tayo. At ang maganda, pati ang anak ninyo, hanggang kaapu-apuhan, up to 1,000 generation, bless yan dahil sa'yo. Tulad namin, ang anak namin pinagpapala, lahat ng anak namin pinagpapala. Ang mga apo namin ngayon, maganda ang kinukuha, ay nag-aaral ng doktor. No? At yung isa, nung sabi, gusto niya pilot. Okay, so, lahat dyan, up to 1,000 generations. Saan po yan mababasa? Sa Exodus chapter 20, verse 6. Exodus chapter 20, verse 6. Ano po ang sabi dyan? Unahin ko yung 5. Ang sabi sa 5, ang lahat ng aayaw sa Diyos, no? Ang lahat ng aayaw sa Diyos, hindi kikilalanin ang Diyos, ay isusumpa niya. Isusumpa niya, turuan mo ng Exodus. Isusumpa niya up to third and fourth generation. Iyan ang sabi dyan sa Exodus chapter 20, verse 5. Isusumpa niya. Nasa ilalim ng curse, sa ilalim ng sumpa. Pero ang 6 ang maganda. Ang lahat ng magmamahal sa Diyos, up to 1,000 generation, pagpapalain niya. Okay, so nasabi ko na yung tatlo. Salvation, haba ang buhay, pagpapalain. Sino ang aayaw dyan? Iyang pagpapala. Nakakamta na namin. Wala kaming trabaho. Wala akong trabaho. Wala sa trabaho. Pero nabubuhay kami. Binibless na kami. At yung pangako ng Diyos, hanggang kaapu-apuhan, i-bless niya yung mga anak kong lahat. Yung nasa Singapore kong anak, ang bahay sa negosyo niya kasi, bahay sa 13, 21. By Inselsia. 21. Si Leslie, anak ko rito, may dalawa pa sa sampagitan, tatlo na, kasama to. Pinagpapala sila. Yung isa kong negosyanteng anak na meat shop, no? Dalawa ang bahay, sa dalawa. So, yung pangako ng Diyos sa amin, talagang pinagpapala kami. Yan ang buhay na, kami ang buhay na testimony. At pati kami, may bahay kami sa 13. Walang nakatira. Kaya bukas pa, pupunta yata o sa another week para linisin. Yun na lang ginagawa niya, maglinis ng bahay na yun. So, nakita namin na ang salita ng Diyos ay totoo. Okay, so, nasabi ko yung tatlo, babalikan ko yung number 1, salvation. Kanina, walang nagtaas. Dalawa lang ang nagtaas, nasa langit ang tulo.
Di ba? Dalawa lang ang nagtaas. Na anytime nabawian tayo ng buhay, ay sa langit ang tumo natin. Pero, may gagawin po tayo. Mabuti may hawak na Bible. Ha? Ano nga si pangalan kapatid? Ha? EJ. Wow, ganda. EJ. Okay. At maganda, pogi pa. Maganda yung pangalan, pogi pa. Ay, maganda yan. Ay, yung ating Nels at ni Kuya Alex. Okay. Ang sabi po, salvation na tayo ha. May oras pa naman. Mayroon pa tayo, kasi nag-start tayo 5:10. Ang oras ngayon ay 5:40. Kaya dapat natapos tayo ng 6:10. 1 hour na salvation. Maaaring hindi ko matapos. Ang sabi po, tuturuan ko na lang sila. Sabi sa Tito 3:5 at Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, turuan mo. Kahit Ephesians, makita niya. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, ano po ba ang sinasabi doon? Hindi po tayo naligtas sa mabubuting gawa. Di ba karamihan ng turo ng sikta? Para sa langit ka mapunta, ang itinuturo, gumawa ka lang ng mabuti. Sang-ayon ba kayo doon? Gumawa ka lang ng mabuti, mapupunta ka sa langit. Sang-ayon ba? Mabuti, walang sumasagot. Kasi, ang banal na kasulatan mismo ang nagsasabi. Pero ano ka saan mababasa? Ephesians chapter 2, 8, 9. Napakahalaga po kasi kung hindi nyo mababasa, hindi kayo maniniwala. Kaya kinakailangan mabasa nyo. Or Tito 3:5. Eight and 9. Ephesians ba yan? Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ang sabi po dyan, hindi tayo naligtas sa paggawa ng mabuti. By doing good work. English ba yan? By doing good. Hindi tayo, we are not saved by doing good work. Ang sabi dyan, we are saved by faith. We are saved by grace. Ang kaligtasan po natin ay regalo. No, regalo. Ulitin ko, Roma 6:23. Ang sabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So sa madaling salita, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya. Katulad nung Ephesians chapter 2, 8 and 9. We are saved by grace through faith. Tama ba, EJ? Andyan ba? Nakalagay? Oh, amen. So, nagsasabi ako ng totoo. We are saved by grace through faith. Ano ang ibig sabihin ng we are saved by grace? Regalo sa Tagalog. No? Kaya mababasa nga natin sa Roma 6:23 ha. Ang sabi sa Roma 6, huwag mo na muna alisin, diyan ka lang muna. Ito naman sinasabi ko, ito to. Roma chapter 6 verse 23, ang sabi po, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But the gift of God is eternal life. Ito na yung sinasabing regalo. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Magkakaroon daw tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan
ito ay hindi sa mga mabubuti mong ginagawa. Ito ay naligtas ka, regalo ng Diyos, regalo. Alam niyo ba yung regalo? Nagregalo na ba kayo sa mga mahal niyo sa buhay? Pag niregaluhan niyo ba, kaya niyo pa bang bawiin yung regalo? Hindi na. At sino na ang nagmamayari ng regalo? Yung niregaluhan. O itong regalo sa atin, di ba? The wages of sin is death, but the gift of God, ang regalo ng Diyos, ay buhay na walang hanggan. So, may pinaghahawakan tayo ngayon na mayroon na tayo buhay na walang hanggan. Anytime na bawian tayo ng buhay, sa langit ang tungo natin. Dahil regalo eh. Kaya nga sabi ko, noong panahon, ang alam ko, wala tayong pag-aari. Wala. Lahat. Ang buhay ko, hindi ko pag-aari. Pag-aari ng Diyos. Ang bahay namin, ang asawa ko, hindi ko yan pag-aari. Pag-aari ng Diyos yan. Ang mga anak ko, hindi ko yan pag-aari. Anak ko lang yan, pero ang nagmamayari sa mga anak ko, ang Diyos. Ang kayamanan, kung manrumang kami, tulad ng bahay, ano man ari-arian namin, hindi ko yan mag-aari. Pag-aari yan ng Diyos. Pero, sa ngayon, mayroon akong pinaghahawakan. Tandaan nyo ito, huwag niyong kanilimutan na ang regalo sa akin ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Yung Ephesians chapter 2, we are saved by grace through faith. Pero yung hindi nananampalataya kay Jesus, wala. Sana to yung hindi nananampalataya? Sana to impyerno. Darating tayo dyan. Tatapusin ko muna itong salvation. Kasi pag hindi ka saved, hindi ka nananampalataya kay Jesus, sa impyerno ka. O mababasa po natin, turuan mo siya. John 3:18. Ang sabi po sa John 3:18, ang sumasampalataya kay Jesucristo ay hindi na hahatulang maparusahan. Di ba? Mababasa po natin yan. Ang mga sumasampalataya kay Jesucristo ay hindi na hahatulan. 3:18. John 3:18. Okay, di ba liwanag dyan? Ang sinasabi dyan, ang sumasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, no more condemnation. Hindi ka nahahatulan. Di ba, nananampalataya ba kayo? Pakitas na ang kamay. Sino ba nananampalataya? Amen. Wala namang iba. Siya ang Diyos natin. So once nananampalataya ka, mayroon kang buhay na walang hanggan. At ang sabi dyan sa 18, di ba, mayroong kasunod? Ang sabi dyan, ngunit, subalit, ang hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus ay hinatulan na. Sa English, condemn na. Kondinado na sa Tagalog. Sa English, condemn na siya. Mayroon po ba dyan? Egypt? Mayroon ba? Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Kaya maliwanag yung sinabi ko kanina, no? Na ang mga sumasampalataya sa ating Panginoon, may kasiguruhan na. May kasiguruhan na sa langit ang tungo natin. Dahil nobody knows, walang makakapagsabi sa buhay natin. Pwedeng sabihin natin 101 by faith, may gagawin tayo dyan, hindi pa tayo dyan. Pero sa ngayon ba, na wala, hindi pa natin alam yung hahaba buhay sa ngayon, maraming namamatay, kapapanganak lang, patay na. Mga bata, dahil sa kasalanan ng ano ba yung God? Naglalaban, Israel sa kayong isa? Gaza? Binubomba, di ba? Di ba dami patay na bata? Bunga ng kasalanan. Hindi gusto ng Diyos na mamatay yun. Bunga ng kasalanan kaya namatay, pero hindi tayo dyan. Ha? Hindi yan. Darating tayo dyan. Dito muna tayo sa salvation. Ang liwaliwanag. Hanapin mo na naman. Romans chapter 8 verse 1. Roma
chapter 8, verse 1. Maaaring hindi ko matapos, pero napakahalaga po. Kaya dinadahan-dahan ko para sa susunod kong pagtanong, sino rito ang pupunta sa langit? Alam niyo na, tataas. Romans chapter 8, verse 1. Pakilakas. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ. Okay. Hahatulan ka ba ba? Hindi na. Lahat daw ng nakay Kristo, no more condemnation. Hindi ka nahahatulan. You are saved. Diba? Napakaganda. Kung kayo ay nakay Kristo. Ngayon may tanong ako. Sino sa inyo ang nakipag-isa na kayo sa Kristo? Pakitaas ang kamay. Isa, dalawa, nakipag-isa. Papaano? Di, nagtaas kayong lahat. Tama. Mabuti, salamat. Papaano yung masasabing nakipag-isa kayo kay Yesu Kristo? Yes, isa yan. Ano pa? Pagsigayat po sa harapan sila. Yan, isa rin yan. Sige. Okay. Pero, basahin nyo sa 2 Corinthians 5:17. Napakaliwanag po dyan. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Second Corinthians 5:17. Ang sabi po dyan, ang mga nakipag-isa kay Hesus Kristo ay isa ng bagong nilalang, new born. Wala na yung dati, siya'y bago na. Tama ba yung sinasabi ko? English yung Tagalog yung sinasabi ko, no? Ang sabi, ang mga nakipag-isa kay Hesus Kristo ay isa ng bagong nilalang, new born. Bagong nilalang. Wala na ang dati, siya'y bago na. Bigyan ko kayo ng example. Nung hindi pa ako nakikipag-isa kay Hesus Kristo, ano ang dati kong bisyo? Alak, babae, sugal. Mandaraya pa ako sa sugal. No? Babaero, basag-ulero. Kaya ako ay nasaksak na, nabalok ng tubo, 7 speeches, napaso ng tsako, basag ang taina, basag ang ilong ko ng suntukin. Nang makipag-isa ako kay Hesus Kristo, makipag-isa ako, nagsisi ako, ibig sabihin, pinagsisihan ko yung mga kasalanan ko, kinilala kong makasalanan ako, nagsisi ako, humingi ako ng tawad, at higit sa lahat, tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. So yan po ang sinasabi niya, newborn. Sino ba rito ang born again? Pakitaas ang kamay. Born again. 4. Born again. Tama po, dapat ma-born again. Ano ba yung born again? Sabi nga ni Nicodemo, na mababasa sa John chapter 3. Ang sabi ni Nicodemo, guro, kasi si Jesus kausap niya. Ibig mo sabihin, papasok pa ako sa nanay ko para ipanganak na muli. Sabi naman ni Jesus, guro ka pa man din, hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang ibig sabihin po niya, yan ay mababasa natin sa John chapter 3, 1-9. Yan dyan po yan mababasa. Born again. Ang ibig sabihin po niya, born again is in spirit. Dati, kasi nang ipanganak tayo, tayo ay makasalanan. Yung kasalanan ni Adan at Eva, ninana natin. Kaya, ang sabi diyan sa 3:5, no? Sasabihin ko sa inyo pag nakita mo na, 3:5. Ang sabi po diyan, you cannot enter the kingdom of God unless you be born again. Hindi raw tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos pag hindi tayo born again. So kanina, mayroong hindi nagtaas. Dapat born again tayo. Ang born again po, hindi religion. Niliwanagin ko, hindi po religion. Utos ni Jesus yan.
Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos hanggat hindi ka ipinapanganak na muli. Kaya pag tinanong kayo, born again ba kayo? Sasabihin nyo, oo, born again ako. Kasi yan ay born again in spirit. Kasi, kaya bakit born again in spirit? Nung magkasala si Adan, minana natin yung kasalanan. At dahil tayo ay naging makasalanan, mamamatay tayo dapat. Pero dahil naman kay Kristo, nakipag-isa tayo kay Kristo, isa na tayong bagong nilang, born again na tayo, kaya we are saved. Makakapasok na tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya uli-uli, pag may nagtanong sa inyo, born again ba kayo? Anong isasagot niyo? Amen. Kasi, pag sinabi mong hindi ka born again, paano ka makakapasok sa kaharian ng Diyos? Naliwaliwanag. You cannot enter the kingdom of God unless you be born again. Diba? Kaya napakaganda na nag-aaral. So, ngayon, sigurado pag nagtanong ako, sino ba ang, halimbawa, bawian na tayo ng buhay. Hindi natin alam eh. Bawian na tayo ng buhay. Saan tayo pupunta? Sa langit ba o sa impyerno? Amen. Pakitasan kamay yung gusto sa langit. Amen. O, kumpleto na. Kanina, dalawa lang kayo. Sabi ko na, turo lang ang kailangan. Ipaliwanag lang ang Bible. Ang Bible ang magsasabi ang salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi ka pa maniniwala sa Bible na yan ay salita ng Diyos, ikaw na ang pinakakawawa. Marami pong tao na hindi naniniwala sa Bible. Ang sinasabi nila lagi, ikaw lang ng tao yan eh. Sinulat yan ng tao. Oo, totoo. Alam nga naman kabayo. Alam nga naman kalabaw ang magsulat. Tao talaga nagsulat. Pero yung nagsulat, ang sinasabi sa Efesia, kinakasihan ng banal na Espiritu. Kinasihan, inspired by the Holy Spirit. Kinasihan, kaya nasulat ang salita ng Diyos. Kaya kung magtututo kayo, mag-aral kayo, magbasa kayo ng magbasa, makikita nyo ang kapangyarihan ng Diyos. Makikita nyo. Pag nagbasa-basa, meron bang tanong? Katanungan? Pero tama naman yung mga sinabi ko. Nasa Bible naman. Ephesians, ang alin? Yung kinasihan ng Espiritu Santo. Hindi ako sigurado. Re-reviewin ko muna. Mayroon niya, ikaw. Tinuturo natin yan. Dalawa yan eh. Dalawa ang may sabi niya na ang nagsulat, sa susunod susunod na linggo, tatandaan ko yan. Hahanapin ko. Hindi ako sigurado kung sa Efeso ba yun na kinasihan ng banal na Espiritu. Chapter 3 yun. Okay. Next Sunday. Kasi sa dami ng minimemorya kong Bible. Kita nyo, nagbabasa ba ako ng Bible? Hindi, di ba? Hindi ko binabasa. Pero, through my experience, at dahil basa ako ng basa ng Bible, kaya nandyan yan. Totoo yan. Pero yung sinasabi ko, dalawa yan, na talagang ang nagsulat ng Bible, yung mga tao kinasihan ng banal na Espiritu, mga apostoles, mga propeta. Sila nagsulat yan. Kasi, imagine na lang bibigyan ko kayo ng example. Kilala nyo ba ang tatay nyo? Diba tatay nyo yan? Yung tatay ng tatay nyo. Lolo. Yung tatay ng lolo nyo. Patay na. Patay na. Tatlo pa lang yan ha. Tatay, kilala. Lolo, kilala. Yung tatay ng lolo, hindi na kilala. Pero ang Bible po, 62 generation na isulat. Si Adan, si Seth, sino pa yung mga sumusunod? Hanggang kay Noe, 10 generasyon. From Noe to Abraham, another 10 generation. Nasa Bible po yan. At saka, yan, nasa bulletin board. Pakikita nyo sa bulletin board, picture nyo. From Noe to Abraham is another 10 generation, the 20 generation na. No? Nakasulat.
Tayo nga, tatlo lang, hindi na natin maisulat yung tatay ng lolo natin. Pero sa Bible, ika-20, at hindi lang. From Abraham to King David is another 14th generation. Di ilan na? 34. From King David to Solomon hanggang Babylon is another 14th generation. Mababasa po yan sa Matthew chapter 1 verse 1. No? So, from King David to Babylon, from Babylon to Jesus ay another 14th generation. Matthew 1:1. The genealogy of Jesus the Messiah. Ang sa Tagalog, ang lahi ni Jesus nagmula kay Abraham. Nakita ba? Pakinggan mo, Mateo 1:1. Ano ba ang nakasulat? The genealogy of Jesus the Messiah. Lahi ni Jesus yan. Bilangin mo yan. Is 42 generation. From Adam to Jesus, 62 generation. Kaya bang isulat ng tao yan na hindi kinakasihan ng banal na espiritu? Kaya ba? 62 generation. Kaya kawawa ang mga taong hindi naniniwala sa banal na kasulatan. Kawawa, sila na ang kawawa. So hindi ko natapos ang salvation. Susunod. Sa salvation pa lang tayo. Wala pa tayong hahaba ang buhay. Wala pa tayong pagpapalain pa. Okay. So tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa hapong ito na nagpadala ka po ng mga bago pa lang na mananampalataya na gusto rin pong matuto. Kaya thank God, salamat po na ako ang itinalaga mo para sa kanila. At maliwanag naman po na ang lahat ng binibigkas ko, lahat ng sinasabi ko ay nagmula sa banal na Espiritu. Alam ko, Lord, na ito ay galing sa iyo. Kaya thank you, Lord. At nawa po, Lord, ay ipabuhay nila sa araw-araw, lalo na ang pagbabasa ng Bible. Ito po ang dalangin na binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Salamat po, Pastor, at naging mapanghamon ang mensahe na ipinadala sa atin ng Panginoon sa hapong ito. No? So, excited ka ba, EJ? Na malaman ang katotohanan. Sabi nga, the truth shall set us free. No? Maging si Ayen. No? Hindi lamang ang pagsimba ang isang katibayan. Yan ay bunga na lang yan ng iyong pagiging Kristiyano. No? Yung bang lagi mong kinauuhawan na magsimba. Pero kung hindi ka nauuhaw sa pagsimba, ay baka hindi mo pakilala talaga si Jesus. No? Sapagkat yung meron ng tanim sa puso, laging nauuhaw sa salita ng Diyos. Next meeting sa ating Bible study, nandiyan ka pa ba sa Saturday ng hapon? Meron tayong gawain. Dadala kita ng Bible para iunan. No? English, Tagalog, ano ka naman. So, I hope hindi ko makalimutan i-text mo ako, Mari. So, naging pagpapala ba ang mensahe ng buhay na narinig ninyo ngayong hapon? Amen, no? So, ngayong hapon, sa bahaging ito, gaganapin po natin ang paghahanto. Pakinggan natin ang tanging handog at tanging awit ni Pastor.
day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do everything what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be more. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you were among me? Jesus, you know, if you're looking, you know, that is worse now with you. Pushing into you, crowding my mind. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do everything what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be more. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Praise God. Pagpapalanan. Salamat, Pastor, sa iyong handog na awitin at hindi po pagpasalamat ang mga handog na at kaloob ng ating mga kapatid. Thank you, Lord Jesus, sa hapon ito. Narito po ang mga kamay na nagsipaghandog. I-bless mo po sila, Panginoon. Ganun din, i-bless mo rin po ang mga handog na ito. Mag-alot, Panginoon, sa iyong iglesia, sa lahat ng mga gawain na nauupo dito. In Jesus' name we pray. Amen. Para naman po sa ating mga gawain, sa ating mga pagbabalita, patuloy din po ang ating Bible study sa tahanan ng mga Caldejon tuwing Wednesdays, alas 3 ng hapon at saka Friday. Sa inyo naman, sa Orgulyo, nandiyan pa kayo sa Saturday lahat kayo. No? So, sa inyo naman po ay tuwing hapon ng Sabado, alas 4. Kasi mainit din. No? Mainit din. Para nandiyan na rin kayo. Mag-invite din kayo mga kapatid sa ating mga gawain. At ganoon din ang pinapahalaga ng mga pastor dito ngayon, lalo na ang mga